Ngayon, pag-aralan natin ang salita ng Diyos sa sermon na may titulong, Hindi Sila Sumangguni sa Diyos. Noong narito pa sa lupa si Kristo Ansanghong, ipinaliwanag niya ang sumusunod na 4 na punto bilang prinsipyo sa pag-unawa ng katotohanan. Una, pag mas isinasagawa natin ang katotohanan, mas nababago ang ating mga pag-iisip. Sinabi niya na hindi lang natin dapat na malaman ang katotohanan, kundi isagawa rin ito. Ikalawa, pag mas isinasagawa natin ang katotohanan, mas nakikilala natin ang Diyos. Ikatlo, kung hindi natin isasagawa ang katotohanan, magdidilim ang ating mga kaluluwa. Sinabi niya na lalala ang ating espiritual na kalagayan at mawawala ang ating pangunawa. Hindi alam kung paano paplanuhin ang ating hinaharap. Ika-4, kung hindi natin isasagawa ang katotohanan, magagawa pa nating tanggihan ng Diyos. Tinuro niya sa atin ang 4 na prinsipyong ito. Kaya sinabi ni Ama na hindi lang natin dapat na malaman ang katotohanan, kundi dapat din natin itong isagawa. Dapat nating ipaalam ang katotohanan sa iba. Kaya binigyang diin ni Ama ang mahalagang malaman ang katotohanan, pero mahalaga ring isagawa ito. At tinuro sa atin ang mga prinsipyong ito. Una, pag mas isinasagawa natin ang katotohanan, mas nababago ang ating mga pag-iisip. Ikalawa, pag mas isinasagawa natin ang katotohanan, mas nakikilala natin ang Diyos. Ikatlo, kung hindi natin isasagawa ang katotohanan, magdidilim ang ating mga kaluluwa. Ika-4, kung hindi natin isasagawa ang katotohanan, magagawa rin nating tanggihan ng Diyos. Naniniwala ako na dapat nating iukit ang mga ito sa ating mga puso. Hindi mahalaga kung matagal na tayong nabautismuhan o kung matagal na tayo sa buhay pananampalataya. Matagal man kayo sa katotohanan o hindi, sa oras na natutunan na natin ang katotohanan ng Diyos, dapat natin itong isagawa. Ngayon, sa sermon na may titulong, Hindi Sila Sumangguni sa Diyos, pag-aralan natin ang mga katuruan ng Biblia kung anong uri ng pananampalataya ang dapat nating taglayin. Kung nais nating matutong magluto, dapat nating tanungin ang mga profesional na kusinero ng paano ko ito magagawa? Paano ko iyon magagawa? Sa paggawa nito, hindi ba mapapabuti ang mga kasanayan natin sa pagluluto? Kung nais din nating matuto ng isang bagong kaalaman, kanino tayo dapat na magtanong? Hindi ba tayo dapat na magtanong sa mga eskolar o mga guro? Pag ginawa natin ito, may matututunan tayo. Kung gayon, paano naman pag masakit ang tiyan natin? O pag masakit ang mga mata o ulo natin? Kanino tayo dapat na magtanong? Dapat tayo magtanong sa doktor ng, bakit napakasakit ng ulo ko? Anong problema sa mga mata ko? Sa paggawa nito, tayo ay gagaling. Kung gayon, kanino tayo dapat na magtanong para matanggap ang kaligtasan at buhay na walang hanggan? Dapat tayong magtanong sa Diyos. Kung hindi natin tatanungin ang Diyos, hindi natin kailanman malalaman ang daang patungo sa buhay na walang hanggan at kaligtasan. Sinabi ng Diyos na ang kaharian ng langit ay hindi isang mundo ng ikatlong dimensyon na gaya ng lupang ito, kundi isang mundo ng ika-4 na dimensyon at mundo rin ng ika-5 dimensyon. Kaya huwag niyong hatulan ang mga bagay sa inyong sarili. Kaya ang dapat lang nating ihatid sa mga tao ay ang mga katuruan ng Diyos at ipaalam sa kanila kung ano ang iniutos ng Diyos sa atin. Sa panahon ng Lumang Tipan, si Haring Ahasias ay sumangguni sa ibang Diyos sa halip na sa Diyos. Dahil dito, siya ay namatay. Tingnan natin ang 2 Kings chapter 1 verse 1. Chapter 1 verse 1. Pagkamatay ni Ahab, ang Moab ay naghimagsik laban sa Israel. Si Ahasias ay nahulog sa sala-sala ng kanyang silid sa itaas sa Samaria at nagkasakit. Kaya't siya ay nagpadala ng mga sugo at sinabi sa kanila, Umayo kayo, sumangguni kayo kay Baal-zebub, na Diyos ng Ekron, kung ako'y gagaling sa sakit na ito. Ngunit sinabi ng anghel ng Panginoon kay Elias na Tisbita,
Bumangon ka, umahon ka upang salubungin ang mga sugo ng hari ng Samaria at sabihin mo sa kanila, dahil ba sa walang Diyos sa Israel, kaya't kayo'y nagsisihayo upang sumangguni kay Baalzebub na Diyos ng Ekron? Ngayon nga'y ganito ang sabi ng Panginoon, ikaw ay hindi aalis sa higaan na iyong pinanggalingan, kundi tiyak na ikaw ay mamamatay. Kaya't si Elias ay pumaroon. Bilang resulta, namatay si Haring Ahasias. Sinabi ni Amang Ansanghong na, pag mas isinasagawa natin ang katotohanan, mas nababago ang mga pag-iisip natin at mas nakikilala natin ang Diyos. Kung hindi natin isasagawa ang katotohanan, magdidilim ang ating mga kaluluwa at tatanggihan natin ang Diyos. Ganito ang nangyari kay Haring Ahasias. Dahil hindi niya isinagawa ang katotohanan, nagdilim ang kanyang kaluluwa at kalaunan, tinanggihan niya ang Diyos. Nagsasabing, mas alam ni Baalzebub ang hinaharap kaysa sa Diyos. Kaya nagsugo siya ng mga mensahero, nagsasabing, humayo ka at sumangguni kay Baalzebub kung ano ang mangyayari sa akin. Alam ng Diyos ang lahat ng sitwasyong ito at sinabi niya na, dahil ba sa walang Diyos sa Israel, kaya't kayo'y sumangguni kay Baalzebub? Maunawaan natin na labis na nabagabag ang Diyos. Natanggap na natin ang Diyos Ama at Diyos Ina, ang Espiritu at ang babaeng ikakasal sa panahon ng Espiritu Santo. Pumarito ang Diyos Ama at Diyos Ina sa lupa para akayin tayo tungo sa kaligtasan. Hindi natin ito dapat nakalimutan kailanman. Napaisip ako ng, makakapunta ba ang isang tao sa kaharian ng langit kung hindi niya isasagawa ang alinman sa mga salita ng Diyos? Ang dyablo ay gumagala gaya ng umuungal na leyon na laging humahanap ng kanyang malalapa at nilalagay tayo ng Diyos sa isang partikular na sitwasyon para malaman kung tunay ba nating hinahanap ang Diyos sa gitna ng sitwasyong ito. Isinasaalang-alang ito, ano ang pinakamabuting paraan upang matalo si Satanas? Ito ay ang palakasin ng ating pananampalataya. Ang isa sa mga katuruang ibinigay sa atin ni Ama ay na, kung hindi natin isasagawa ang katotohanan, magdidilim ang ating mga kaluluwa. Dahil nagdidilim ang mga mata ng ating mga kaluluwa, nawawala ang ating pangunawa at pananampalataya. Ito ay dahil magkakaroon tayo ng makamundong pananaw. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit ipinako ng mga Hudyo si Jesus sa krus. Sa kanilang paningin, tila mahina si Jesus na wala siyang magagawang anumang dakilang bagay. Sa halip inisip nila na ang mga pinakapunong pari, mga iskriba at mga Fariseo ay may maraming kaalaman sa Biblia. Kung babalikan natin ang kasaysayan ng sinaunang simbahan, inisip nila na mas makapangyarihan ang mga salita nila kaysa sa mga salita ni Jesus. Sa panahong ito, pag mas isinasagawa natin ang katotohanan, mas nababago ang ating mga pag-iisip. Kaya dapat natin itong isagawa. Kung wala tayong gagawin, hindi mababago ang ating mga pag-iisip. Pag mas isinasagawa natin ang katotohanan, mas nakikilala rin natin ang Diyos, dahil pinahihintulutan tayo ng Diyos na maranasan ang kanyang kapangyarihan. Habang masipag tayong gumagawa alinsunod sa salita ng Diyos, hindi ba't may napakaraming kamanghamanghang gawain ang naisa sa katuparan sa paligid natin? Dahil hindi isinagawa ng mga Hudyo ang katotohanan, nagdilim ang kanilang mga kaluluwa. At kahit na nasa harapan na nila mismo si Jesus, ipinilit pa rin nila ang mga sarili nilang pag-iisip. Lumipat tayo sa Judges chapter 7 verse 1. Pagkatapos, si Jerubbaal sa makatuwid ay si Gideon at ang lahat ng mga taong kasama niya ay maagang bumangon at nagkampo sa tabi ng bukal ng Harod. Ang kampo ng Midian ay nasa dakong hilaga nila, sa may burol ng More sa Libis. Ito ang tagpo kung saan naghahanda si Gideon para salakayin ang hukbo ng mga Midianita. Kung babasahin natin ang chapter 6, makikita natin kung paano sumangguni si Gideon sa Diyos tungkol sa hinaharap ng Israel.
이런 과정이 6장에 전부 이제 나타나게 됩니다. Sinabi ng Diyos kay Gideon na, "Humayo ka at iligtas mo ang mga Israelita mula sa kamay ng mga Midianita." Nang nilapitan ng Diyos si Gideon, siya ay nagpakumbaba at nagsabing, "O Diyos, ang aking angkan ang pinakamahina sa Israel, at ako ang pinakahamak sa sambahayan ng aking ama. Paano ko maililigtas ang Israel?" 그런 사람인데 어찌 제가 이 일을 할 수 있겠습니까? Kaya ipinakita sa kanya ng Diyos ang maraming kamanghamanghang gawa at sinabi sa kanya na, "Magagawa mo ito at ako ay makakasama mo." Pagkatapos nito, ginawa ni Gideon ang anumang iniutos sa kanya ng Diyos. Si Gideon ay laging nagtanong sa Diyos at sumunod sa kanyang mga katuruan. Nang isinagawa niya ang salita ng Diyos, hindi ba't tinulungan siya ng Diyos na magawa ang mga kamanghamanghang bagay? 하나님께서 일으키도록 도와주지 않았습니까? Inisip marahil ng mga Israelita na nanalo tayo dahil may malaki tayong hukbo o nanalo tayo dahil sa magaganda nating sandata. Ang resulta ng labanan ay tinakda na ng Diyos. Kung may marami silang sundalo noong mga panahong iyon, baka inakala nila na nanalo sila dahil sa dami ng kanilang bilang. Kaya sinabi ng Diyos na, "Pag nangyari iyon, hindi kayo tatanggap ng mga pagpapala. Kaya bawasan nyo ang bilang ng inyong sundalo." Sa paggawa nito, nang nagtagumpay sila, naunawaan nila na isa itong bagay na hindi natin maisa sa katuparan. Ang Diyos ang nagkaloob ng tagumpay na ito. Naunawaan nila na isa katuparan ito sa pamamagitan ng tulong ng Diyos. Kaya binawasan ng Diyos ang bilang ng mga sundalo. Tingnan natin ang verse 2. Sinabi ng Panginoon kay Gideon, "Ang mga taong kasama mo ay lubhang napakarami upang aking ibigay ang mga Midianita sa kanilang kamay. Baka ang Israel ay magmalaki laban sa akin, na sinasabi, ang sarili kong kamay ang nagligtas sa akin. Kaya't ngayon ipahayag mo sa pandinig ng mga tao, sino mang matatakutin at nanginginig ay umuwi na sa bahay." At sinubok sila ni Gideon. Umuwi ang 22,000 at naiwan ang 10,000. Kahit na sila ay may 10,000 sundalo, ang kaaway naman ay may 135,000 sundalo. Kaya ang ratio nito ay 13.5 laban sa isa. Ang bawat Israelitang sundalo ay kailangang humarap sa 13 kalaban o higit pa. Gayunman, sinabi ng Diyos na, "Lubhang napakarami pa rin ng mga sundalo, bawasan mo pa ito." Bilang resulta, ang bilang ng mga sundalo ay naging 300. Sa kabila nito, si Gideon ay nagtanong sa Diyos at laging sumunod at tumupad sa kanyang mga utos. Sa pagsunod sa utos ng Diyos, naisagawa ni Gideon ang isang kamanghamanghang gawain. Paano matatalo ng 300 sundalo ang 135,000 sundalo? Gamit ang ating sentido komun, tila imposible ito. Gayunman, sa huli, isang di pangkaraniwang tagpo ang nangyari sa kampo ng mga Midianita, kung saan kinalaban ng mga Midianita ang isa't isa. Ang hukbo ng Midianita ay may magagandang sandata, mga kabayo at mga kamelyo. Nasa mas mabuting kalagayan sila kaysa sa mga Israelita. Mas malaki rin ang bilang ng mga sundalo nila. Imposibleng matalo sila, pero lumikha ang Diyos ng isang hindi maipaliwanag na pangyayari. Nang gabing iyon, hinayaan ng Diyos na mawasak ang halos lahat sa kanilang mga kalaban. Ang kasaysayang ito ng tagumpay ay hindi lang patungkol sa mga pisikal na tagumpay. Sa pamamagitan ng mga bagay na nangyayari sa pisikal na mundo, ipinapaunawa sa atin ng Diyos kung paano natin makakamit ang espiritual na tagumpay sa mundo ng pananampalataya. Para magtagumpay tayo sa ating buhay pananampalataya, dapat tayong sumangguni sa Diyos at gumawa alinsunod sa Kanyang patnubay. Hindi natin dapat nakalimutan kailanman na sa ganitong paraan makakamit ang mga espiritual na tagumpay. Hindi lang ito patungkol kay Gideon. Sa kasaysayan din ni Josue, ang Diyos ay lagi niyang kasama. Maging sa panahon ng pagsakop sa Jericho
Sinabi lagi ng Diyos sa mga Israelita ang mga bagay na dapat nilang gawin para magtagumpay. Hindi lang ito tungkol sa pagkamit ng tagumpay sa isang pisikal na labanan. Iniwan ng Diyos ang mga record na ito para gabayan tayo sa landas ng tagumpay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang titulo ng sermon ngayon ay, Hindi sila sumangguni sa Diyos. Ang mga taong hindi sumasangguni sa Diyos ay ang mga pinakahangal sa lahat ng tao at wala silang pinagkaiba sa mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Si Haring Ahasias ay isa ring taong naniwala sa Diyos Jehovah. Pero nagkaroon siya ng isang hangal na pag-iisip na, hindi ba't si Baal-zebub ay mas mahusay sa bagay na ito kaysa sa Diyos? Dahil sa ganitong pag-iisip, humayo siya upang sumangguni kay Baal-zebub. Sa huli, namatay siya. Humarap siya sa ganitong nakalulungkot na resulta. Tingnan natin ang Joshua chapter 6. Tingnan natin ang chapter 6 verse 1. Ang Jericho nga ay ganap na nakasara dahil sa mga anak ni Israel. Walang nakakalabas at walang nakakapasok. At sinabi ng Panginoon kay Josue, tingnan mo, ibinigay ko na sa iyong kamay ang Jericho, ang hari nito at ang mga mandirigma. Lilibutin ninyo ang buong lungsod. Lahat ng mga lalaking mandirigma ay liligid na minsan sa lungsod. Gagawin ninyo ito sa loob ng 6 na araw. Ang 7 pari ay magdadala ng 7 tambuli ng mga sungay ng tupa sa unahan ng kaban. At sa ika-7 araw ay inyong paliligiran ng 7 ulit ang bayan at hihipan ng mga pari ang mga tambuli. Kapag hinipan na nila ng matagal ang sungay ng tupa at kapag inyong narinig ang tunog ng tambuli ay sisigaw ng malakas ang buong bayan. Ang pader ng lungsod ay guguho at ang buong bayan ay tuloy-tuloy na sasalakay. Kaya tinawag ni Josue na anak ni Nun ang mga pari at sinabi sa kanila, buhatin ninyo ang kaban ng tipan. 7 pari ang magdala ng 7 tambuli ng mga sungay ng tupa sa unahan ng kaban ng Panginoon. At kanyang sinabi sa bayan, sumulong kayo at lumakad sa palibot ng lungsod, at palakarin ninyo ang mga lalaking may sandata sa unahan ng kaban ng Panginoon. Nang makapagsalita na si Josue sa bayan, ang 7 pari na may dalang 7 tambuli ng mga sungay ng tupa sa harapan ng Panginoon ay lumakad na pasulong at hinipan ang mga tambuli. At ang kaban ng tipan ng Panginoon ay sumunod sa kanila. Ang mga lalaking may sandata ay nauna sa mga pari na humihihip ng mga tambuli at ang bantay sa likuran ay sumusunod sa kaban, habang ang mga tambuli ay patuloy na hinihipan. At iniutos ni Josue sa bayan, huwag kayong sisigaw, ni maririnig ang inyong tinig, ni magsasalita ng anumang salita hanggang sa araw na aking sabihin kayo'y sumigaw, at saka lamang kayo sisigaw. Kaya't kanyang inilibot na minsan sa lungsod ang kaban ng Panginoon. Sila'y pumasok sa kampo at nagpalipas ng gabi doon. Para masakop ang Jericho, si Josue ay humarap sa maraming paghihirap. Kung tiningnan lang niya ang mga pisikal na kalagayan gaya ng mas malalakas sa mga kaaway nila kaysa sa mga Israelita at napakatibay ng pader ng lungsod ng Jericho. Marahil ay nag-isip si Josue ng, paano namin masasakop ang lungsod na ito? Tsak na hindi niya alam ang gagawin ng mga panahong iyon. Gayunman, inisip niya na dahil sinabi ng Diyos na ibinigay na niya sa amin ang Jericho, tsak na magtatagumpay ang kanyang kalooban. Lalalaman ang pag-iisip ni Josue, tinuruan siya ng Diyos kung paano niya masasakop ang Jericho. Sinabi sa kanya ng Diyos na, huwag kayong sisigaw, maglakad lang sa palibot ng lungsod ng 1 beses sa 1 linggo. Sa ika-7 araw, lumakad kayo sa paligid ng lungsod ng 7 beses at sumigaw kayo ng malakas. Ginawa ni Josue ang iniutos sa kanya ng Diyos. Ito ay dahil nasaksihan niya ang paghawi ng Diyos sa dagat na pula. Nakita rin niya na pinasuko ng Diyos ang faraon ng Ehipto sa pamamagitan ng 10 salot. Dagdag pa rito, nakita niya na ang Diyos ay nagpaulan ng pagkain araw-araw mula sa langit para pakainin ng isang malaking populasyon. Sa ika-6 na araw, binigyan sila ng Diyos ng mana na doble ang dami kaysa sa mga karaniwang araw. Sa ika-7 araw, kamangha-mangha na tumigil ang mana at walang ibinigay sa araw ng Sabat.
Dahil nakita ni Josue ang lahat ng ito, iniukit niya sa kanyang puso ang dakilang kapangyarihan ng Diyos. 위대하신 그 전능하신 힘을 항상 마음 가운데 새기고 있었습니다. 자, Sa 이러다가 huli, 결국 nang kinailangan niyang sakupin ng Jericho, naisip niya na, paano guguho ang lungsod ng Jericho sa harapan ng Diyos? Paano kami papatnubayan ng Diyos para makamit ang ganitong tagumpay? Tiningnan ng Diyos ang puso ni Josue at binigyan siya ng sagot. Hindi gumawa si Josue ng sarili niyang plano, kundi gaya ng iniutos sa kanya ng Diyos, sila ay naglakad sa palibot ng lungsod ng isang beses. At sa ikapitong araw, matapos maglakad sa palibot ng lungsod ng 7 beses, sinabihan niya ang buong hukbo na sumigaw ng malakas. Pagkatapos nito, pinaguho ng Diyos ang pader ng lungsod ng Jericho. Kung babalikan natin ang lahat ng kasaysayang ito, ano ang dapat nating gawin pag humaharap tayo sa isang mahirap na problema o sitwasyon? Dapat tayong sumangguni sa Diyos. Nang sina Moises ay hinabol ng hukbo ng mga Ehipsyo sa dagat na pula, kanino sumangguni si Moises? Sumangguni siya sa Diyos ng ganito. Nagkakagulo na ang mga tao. Ano ang dapat kong gawin? Pagkatapos, ipinakita sa kanya ng Diyos ang sagot. Ano ang nasa kamay mo? Isang tungkod. Itaas mo ang iyong tungkod at iunat ito sa ibabaw ng dagat para mahawi ang dagat. Mauunawaan natin na ang mga propeta ay hindi kailanman gumawa ng anumang bagay nang hindi sumasangguni sa Diyos. Sa pamamagitan nito, lagi silang inakay ng Diyos sa isang mapagbiyayang landas. At noong nasa Meriba sila, ang taong bayan at ang mga alaga nilang hayop ay walang tubig na mainom. Sa ganitong pagkakataon, maging si Moises ay walang solusyon. Dahil hindi niya mapapawi ang uhaw ng taong bayan, hindi ba siya dapat na sumangguni sa Diyos? Tinanong siya ng Diyos ng, ano ang nasa kamay mo? Isang tungkod, sagot ni Moises. Iyong hahampasin ng bato gamit ito at bubukalan ito ng tubig. Sa ganitong paraan, unti-unting nakapaglakbay ang mga Israelita sa ilang patungo sa Kanaan. Sino ang laging hinanap ng mga propeta? Hinanap nila ang Diyos, nagtiwala sa Diyos at sumangguni sa Diyos. Nasusulat sa Biblia na sa ganitong paraan, nakapasok ang mga Israelita sa lupain ng Kanaan na dinadaluyan ng gatas at pulot. Sa kabilang banda, hindi hinahanap ng mga hangal na tao ang Diyos. Tingnan natin ang Isaiah chapter 43 verse 19. Narito, ako'y gagawa ng isang bagong bagay. Ngayon iyon ay lalabas. Hindi ba ninyo malalaman iyon? Gagawa ako ng daan sa ilang at ng mga ilog sa disyerto. Pararangalan ako ng mababangis na hayop ng mga asong gubat at ng mga abestrus, sapagkat ako'y nagbibigay ng tubig sa ilang at ng mga ilog sa disyerto, upang bigyan ng inumin ang pinili kong bayan, ang bayan na aking inanyuan para sa aking sarili, upang kanilang ipahayag ang aking kapurihan, gayon may hindi ka tumawag sa akin. Ano ang hindi ginawa ng taong ito? Ang katotohanang hindi siya tumawag sa Diyos ay nangangahulugang hindi siya sumangguni sa Diyos. Gayon may hindi ka tumawag sa akin, O Jacob. Sa halip, ano ang ginawa niya? Kundi ikaw ay nayamot sa akin, O Israel. Sinasabi ng ilan na, kung hindi ko nakilala ang Diyos sa simula pa lang, nagsaya pa sana ako sa mundong ito at namatay na lang. Gayunman, pag namatay tayo, hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Sa Luke chapter 16, saan tayo mapupunta? Sa talinghaga ng taong mayaman at ni Lazaro, may isang lugar na tinatawag na impyerno. Dapat nating isaisip ito. Hindi tayo ipinanganak sa lupang ito para lang tamasahin ang mga bagay ng mundong ito. Naparito tayo sa planetang ito dahil sa isang layunin. Halimbawa, hindi ba't ang layunin ng isang eskwelahan ay maging isang lugar kung saan maaaring mag-aral ang mga estudyante? Gayon din, ang lupa ay isang lugar kung saan pansamantalang tinitipon ng mga anghel na nagkasala sa langit. Sa madaling salita, isa itong kulungan para sa ating mga kaluluwa. Ang pinakamahalagang bagay na kailangan nating gawin dito sa planetang Earth ay ang magsisi.
Gayunpaman, namumuhay ang mga tao ng walang ingat. Hindi nalalaman ang katotohanan ito. Ang usok ng hirap nila ay papailang lang magpakailanpaman. Ito ang magiging wakas ng kanilang mga gawa. Hindi ba naawa sa atin ng Diyos? Ginagabayan tayo sa katotohanan at pinahihintulutan tayong maniwala sa Kanya. Gayunman, sa halip na tumawag tayo sa Diyos, ano ang ginawa natin? Sinasabi sa Biblia na, kundi ikaw ay nayamot sa akin, o Israel. Dahil naniniwala tayo sa Diyos, dapat tayong mangilin ng araw ng Sabat at ng mga kapistahan, pati ng mga pagsamba sa madaling araw at sa gabi. Tsak na hindi magiging maganda ang wakas ng mga hindi namumuhay ng ganito. Pero para sa ating hinaharap, tayo ay namumuhay ng ganito, hindi ba? Kaya hindi natin dapat na ikumpara kailanman ang mga sarili natin sa mga taong hindi sumasangguni sa Diyos. Dahil iba ang ating destinasyon sa kanilang destinasyon, ang pamumuhay rin natin ay iba. Gayunman, sinabi ng Diyos sa Biblia na, gayunpaman, hindi kayo sumangguni sa akin, kundi kayo ay nayamot sa akin, o Israel. Muli nating pag-isipan ang mga salitang ito at tanungin ang mga sarili ng, anong kasalanan ang dapat kong ipagtapat sa Diyos? Gayunpaman, may mga taong gaya ni David na laging hinahanap ang Diyos. Maging sa kaunting problema, si David ay nagsabi ng, O Jehovah, hindi ba ikaw ang aking pastol? Pakiusap, akayin mo ako tungo sa landas ng katuwiran. Sa buong aklat ng Psalms, mababasa natin na si David ay humingi ng patnubay mula sa Diyos. Nagtatanong ng, ano ang dapat kong gawin para mapamahalaan ko ng tama ang bayan ng Israel? At paano ko matatalo ang mga kaaway ko? Sa bawat bagay na kanyang isinangguni, binigyan siya ng Diyos ng sagot. Hindi ba totoo na dahil lumakad si David sa patnubay ng Diyos, siya ay naging isa sa mga pinakadakilang hari ng Israel? Tingnan natin ang Psalm chapter 121. Walang ibang panggagalingan ng higit na karunungan at ng mas mabuting landas kundi ang Diyos. Tingnan natin ang chapter 121 verse 1. Ang aking mga mata sa burol ay aking ititingin. Ang akin bang saklolo ay saan manggagaling? Ang saklolo sa akin ay manggagaling kanino? Buhat sa Panginoon na siyang gumawa ng langit at lupa. Iniisip ng manunulat ng aklat ng Psalms na, sa tuwing ginagawa ko ang isang bagay, laging may tulong akong natatanggap mula sa di nakikitang mundo. Ito ay hindi mula sa tao. Ang akin bang saklolo ay saan manggagaling? Sa huli, naunawaan niya na nagmula sa Diyos ang lahat ng tulong na natanggap niya. Kaya mula noon, kahit noong naging hari si David, lagi siyang sumangguni sa Diyos. Bago pa man maging hari si David, isinangguni na niya ang tungkol sa kanyang buhay sa hinaharap at sa kasalukuyan. Ang buhay niya ay hindi lang isang makasaysayang record sa Biblia, kundi nagsisilbi itong isang anino na nagtuturo sa atin kung paano tayo dapat na mamuhay kung nais nating makamit ang espiritual na tagumpay sa ating buhay pananampalataya. Sa pamamagitan ng anino na ito, hindi ba natin dapat na mahanap ng tama kung ano ang nasa totoong mundo? Iyon ay kung ano ang nasa mundo ng pananampalataya? Para magawa ito, hindi ba tayo dapat na sumangguni sa Diyos? Noong sumangguni tayo sa Diyos tungkol sa buhay na walang hanggan at kaligtasan, paano niya tayo sinagot? Ibinigay sa atin ng Diyos ang sagot na, ang kumakain ng laman ng anak ng tao at umiinom ng kanyang dugo ay may buhay na walang hanggan, at siya ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Gayunman, sinusunod ba ng mundo ngayon ang mga salitang ito? Hindi nila ito pinakikinggan. Hindi nila ito tinuturing na mahalaga. Hindi nila sinusunod ang mga tagubilin ng Diyos. Kaya napagpasyahan na ang kanilang magiging wakas. Sa kabilang banda, hindi ba't naparito kayo sa Zion para sundin ang mga katuruan ni na Ama at Ina? Ipagdiwang ang mga kapistahan sa Zion, ipangilin ang Sabat, at tuparin ang lahat ng kautusan ng Diyos? Sinusunod natin ang mga katuruan ng Espiritu at ng babaeng ikakasal.
Pumunta tayo sa Luke chapter 6 verse 46. Chapter 6 verse 46. Bakit tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon? Sino ang Panginoon? Ito ang Diyos. Sa ibang salita, bakit tinatawag niyo akong Diyos, Diyos? Ngunit hindi ninyo ginagawa. Ang ano? Ang sinasabi ko? Gamit ang kanilang mga labi, tinatawag nila ang Diyos. Gayunman, hindi nila sinusunod ang utos ng Diyos, kaya nagtanong ang Diyos na, bakit hindi niyo ginagawa ang sinasabi ko? Verse 47. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang katulad ng bawat lumalapit sa akin at nakikinig sa aking mga salita at ginagawa ang mga ito. Siya'y tulad sa isang taong nagtatayo ng bahay na humukay ng malalim at inilagay ang pundasyon sa ibabaw ng bato. Nang dumating ang isang baha, umampas ang tubig sa bahay na iyon, ngunit hindi ito natinag, sapagkat mahusay ang pagkakatayo nito. Subalit ang nakikinig at hindi ginagawa ang mga ito ay tulad sa isang tao na nagtayo ng bahay sa lupa na walang pundasyon. Nang ito'y hampasin ng ilog ay kaagad na nagiba at malaki ang pagkasira ng bahay na iyon. Ngayon, ang ating simbahan ay naniniwala sa Espiritu at sa babaeng ikakasal at sumusunod sa patnubay nila. Ang landas kung saan nila tayo inaakay ay ang landas ng kaligtasan. Tayong mga tao ay walang kakayahan na makita ang hinaharap. Maaaring isipin natin na makatwiran ang sarili nating pag-iisip, pero madalas na may mga nakatagong patibong na naghihintay sa atin, na maaaring humantong sa pagkawasak ng ating mga kaluluwa. Isipin sina Josue, Gideon, Moises at David na sumunod sa mga katuruan ng Diyos. Ano ang naging resulta ng kanilang pagsunod? Hindi ba't namuhay sila ng isang buhay na puno ng mga pagpapala? Sinabi ni Jesus na, bakit tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon? Pero hindi niyo ginagawa ang sinasabi ko. Kahit nasabihin nilang Panginoon, Panginoon, ito ay sa pamamagitan lang ng kanilang mga mapaninlang na dila at hindi nila tinanggap ang mga ito sa kanilang mga puso. Kaya ang kanilang mga kilos ay taliwas sa kanilang mga sinasabi. Ito ang dahilan kung bakit tinuturo sa atin ni Ama na pag mas isinasagawa natin ang katotohanan, mas nababago ang ating mga pag-iisip at mas nakikilala natin ang Diyos. Kung hindi natin isasagawa ang katotohanan, magdidilim ang ating mga kaluluwa at magagawa nating tanggihan ng Diyos. Ang mga nagsasabi ng Panginoon, Panginoon, pero hindi sumusunod sa salita ng Diyos ay pagtanggi sa Kanya o ang pagdilim ng mga kaluluwa ng mga tao. Ngayon, muli nating iukit sa ating mga puso kung bakit dapat tayong sumangguni sa Diyos at sumunod sa Kanyang mga utos. Hindi ba tayo nakagawa ng kasalanan na pagsuway sa salita ng Diyos? Hindi ba nakagawa tayo ng kahangalan na pag-iisip na ang ating pag-iisip ay nakahihigit sa pag-iisip ng Diyos? Hindi ba tayo nakagawa ng kasalanan na hindi pagsunod sa salita ng Diyos kahit na tumawag tayo sa Kanya? Muli natin itong pag-isipan at sundan ang landas ng katuwiran hanggang sa huli para maging mga makalangit na kapamilya tayo na magkakaroon ng buhay na walang hanggan at kaligtasan. Dito, nais kong tapusin ang sermon ngayon. Maraming salamat.